Tara, kilalanin natin si Narciso Olalo, isang tao na ang claim siya raw ay instrumento ng Diyos dito mismo sa ating digital na panahon. Sino nga ba siya at ano ba talaga yung mga mensaheng ikinakalat niya online? Yan ang alamin natin base mismo sa mga materyales na inilabas niya. At ito agad ang bubungad sa'yo sa kanyang CV. Isang napakatapang na statement, di ba? Na siya raw ang numero unong instrumentong pinili ng Diyos. At dito mismo nagsisimula ang lahat ng usapan. Okay, so para mas maintindihan nating lahat, simulan natin sa umpisa. Paano niya ba ipinapakilala ang sarili niya? Well, ayon sa kanya, isa siyang modern-day faith healer at tagapagdala ng mensahe para sa panahon natin ngayon. So, ito yung profile niya. Isa siyang faith healer. Ang misyon daw niya, gabayan ang mga tao papunta sa kaligtasan. At ang gamit niya para gawin to? Social media. YouTube, Facebook, Instagram, lahat yan. Pero alam niyo kung ano yung pinakakapansin-pansin? Iginigiit niya na lahat daw ng serbisyo niya ay libre. Bakit? Kasi utos daw mismo yan ng Diyos. Sige, malinaw na kung sino siya. Pero ang mas malaking tanong, ano naman daw yung mga kaya niyang gawin? Dito na, pumapasok yung mga sinasabi niyang pambihirang kakayahan. Tatlo ang mga pangunahing kapangyarihan na sinasabi niyang meron siya. Una, ang magpagaling gamit lang ang kanyang boses. Pangalawa, yung abilidad daw niyang makita ang buong kwento ng buhay mo, kasama na pati mga kasalanan mo. At yung pangatlo, yung kakayahang hulaan ang hinaharap. Ito raw yung mga banal na kaloob sa kanya. Okay, so mula sa mga general abilities na yan, tingnan naman natin ang isang specific na example ng mensahe niya. This time, tungkol naman sa pamilya, na nanggaling daw sa isang banal na panaginip. At eto mismo yung pinanggalingan, isang Facebook post. Dito niya inisasalaysay sa kanyang mga followers yung sinasabi niyang direktang mensahe na natanggap daw niya sa isang panaginip habang siya'y natutulog. So ano nga ba yung ibig sabihin ng panaginip na to? Ano ba talaga yung aral na gustong iparating? Ang pinakasentro ng buong mensahe, napakasimple at napakadirekta. Mahalin ninyo ang mga magulang ninyo. Walang paligoy-ligoy. Yun. Ganun kasimple, ganun kalinaw. Pero hindi lang yun. Sa paliwanag niya, ang mas malalim na aral daw dito ay, una, dapat ipagmalaki natin ang ating mga magulang, kahit ano pa man yung estado natin sa buhay. Kasi isipin mo, kung wala sila, wala rin naman tayo, di ba? At higit sa lahat, mas mahalaga raw yung pagpapakita natin ng pagmamahal kesa sa kahit anong pera. Bukod sa pamilya, nagbibigay rin daw siya ng gabay pagdating sa mga relasyon. Tingnan naman natin itong isang babala niya tungkol sa pagpili ng makakasama sa buhay. At muli, galing na naman ito sa isang Facebook post. Dito naman, isinalaysay niya yung isang pangtain tungkol sa isang mag-asawang palaging nag-aaway. Isang problema na siguro maraming makaka-relate. Ang talagang interesting nito ay itong direct quote na sinasabi niyang salita mismo raw ng Diyos. Isang napakalinaw na paalala na ang mas matimbang ay yung panloob na pagkatao, hindi yung panlabas na anyo. So para mas malinaw, ito yung pagpipilian na inilahad sa mensahe. Sa isang banda, mas okay pa raw na wala kang asawa. Sa kabilang banda, yun yung mas masamang daan. Yung may asawa ka nga na maganda, pero pangit naman pala ang ugali. Okay, so galing tayo sa mga specific na payo tungkol sa pamilya at relasyon. Ano naman kaya yung mga pangkalahatang utos na dapat daw sundin? Dito na tayo sa tatlong pangunahing panuntunan na hinihingi raw ng Diyos sa ating lahat. Kung ganoon, ano ba talaga yung ultimong landas na dapat tahakin para sa kaligtasan, ayon sa kanyang mga turo? Well, ang sagot daw dyan ay nakapaloob sa tinatawag niyang 3 P. Una, pagsisisi, yung pag-amin mo at pagsisisi sa lahat ng kasalanan. Pangalawa, pagbabago, yung tunay na pagtalikod sa dating buhay at pagyakap sa buhay Kristiyano. At ang panghuli, paniniwala, yung buo at walang pag-aalinlang ang pananampalataya sa Diyos. Ito ro ang pinakapundasyon ng lahat. Siyempre, may kaakibat yan. Paano naman yung mga hindi susunod o yung mga hindi maniniwala sa mga aral na to? Ano yung nakataya? Ano yung consequence? Ang babala, maikli lang pero napakabigat, diretso mula sa kanyang mga isinulat. Ang mensahe ay kapag dumating ng panahon para sa mga hindi naniwala, huli na ang lahat.
At dyan tayo magtatapos. Sa isang tanong na iniiwan natin sa inyong lahat para pag-isipan. Sa panahon natin ngayon, paano nga ba hinuhubog ng teknolohiya at ng social media yung paraan ng pagdating ng mga mensaheng tulad nito sa ating pananampalataya?